Hindi pa man nasimulan ng China ang plano nitong magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal, abay mayroon na itong mga regulasyon na dapat umanong sundin ng mga bansa. Binalaga naman yan ng Amerika at sinabing dapat umanong sundin ng China ang 2016 Arbitral Award. At habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, ang mga barkong pandigma naman ng Amerika, Japan at Pilipinas ay nagpakita ng puwersa bilang kahandaan laban umano sa anumang banta. Pero kanina ay nagbabala rin ang China. Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ng ilang analyst at mga observer ng China na posibleng palalakasin umano ng China ang pagbabantay o pagpapatrolya sa pinagtatalunang bahura na Scarborough Shoal magmula sa karagatan at sa himpapawid na kinakasangkutan umano ng hindi lang China Coast Guard kundi pati na ang mga milisya nito. Ito ay kasunod ng pahayag ng China na magtatayo ito ng National Nature Reserve kung saan sasakupin umano nito ang nasa 3,500 na bahura sa Scarborough Shoal. Sinabi ng China na layo nitong pangalagaan ang mga coral reef sa loob at paligid ng shoal na isa umanong tradisyonal na mga lugar ng pangingisda para sa mga mangingisda mula sa China, Pilipinas at Vietnam. Ang nature reserve ng China ay makakatulong umano na alagaan at paramihin ang mga isda para sa mga nangingisda malapit sa lugar. Pero ang totoo, ngayon sabi ko sa Chino ako, mga Will, gabi taga pita ko pinapaalis. Po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon at ganoon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda. At kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Napakarami na naming karanasan na pangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Sinabi ng China na ang mga Chinong mananaliksik ay maaari na umanong magsimula ng mga on-site na survey upang maunawaan ang hydrology at ecological sa paligid ng shoal at upang magtatag ng isang database upang masubaybayan ang mga panganib sa polusyon. Pero kung tatanungin ng CSIS ay matagal na umanong sinosurvey ng China ang buong Scarborough Shoal. 符合中国国内法和国际法，也充分体现中方作为负责任大国，积极保护生态环境，推动实现可持续发展的使命担当。 Sinabi naman ni Ding Duo ng Chinese National Institute na sakaling matapos na ang National Nature Reserve na itatayo sa ilalim ng mga regulasyon ng China, ang mga dayuhang gustong bumisita ay dapat muna umanong kumuha ng pag-aproba mula sa gobyerno ng China. At ang mga lalabag o wala umanong paalam mula sa gobyerno ng China ay maaari umanong magresulta ng mga kasong kriminal at magkakaroon ng malakas na mga hakbang laban sa hindi otorisadong pagpasok. Ang hakbang ay mahigpit na tinutulan ng Pilipinas na sinasabing inaasahang magpapatindi pa ito ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon kay Anyo, ang layo ng China ay hindi tungkol sa pangangalaga kundi isa umanong malinaw na dahilan patungo sa tuluyang pananakop sa mga bahura ng pagmamay-ari ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas ay mutual defense ally ng Amerika. Ibig sabihin, ang mga seryosong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay posibleng madrag nito ang puwersang militar ng Amerika. At kahapon ay naglabas ng pahayag si Secretary Marco Rubio na naninindigan umano ang Amerika kasama ang Pilipinas sa pagtatanggi sa mga plano ng China na magtatag ng isang National Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Ayon kay Rubio, ang pag-angkin umano ng China sa Scarborough Shoal at pagtayo ng Nature Reserve ay isa pang mapilit na pagtatangka na isulong ang malawakang pang-aangkin sa teritoryo at maritime sa West Philippine Sea, kabilang ang pagpigil sa mga mangingisdang Pilipino na ma-access ang mga tradisyonal na lugar ng pangingisda. At ang mga aksyon ng China sa Scarborough Shoal ay patuloy na sumisira sa katatagan sa rehiyon. Nananawagan anya ang Amerika sa China na sumunod sa desisyon ng 2016 Arbitral Award. At habang nagpapatuloy ang mga tensyon sa West Philippine Sea, ang mga fighter jets naman ng Philippine Air Force ay naka-diamond formation na lumipad sa itaas ng mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika at Japan habang naglalayag ang mga ito sa West Philippine Sea kahapon.
Ang pagpapakita ng puwersang ito ay bahagi umano ng kahandaang depensahan ang teritoryo ng bansa magmula sa himpapawid at karagatan. Sa Joint Maritime Cooperative Activity ay lumahok ang destroyer ng Amerika na USS John Finn. Sa Japan naman ay ang kanilang landing dock na GS Sumi, habang sa Pilipinas naman ay ang BRP Jose Rizal. Ngunit habang naglalayag ang mga barkong pandigma ng mga magkakaalyado, abay 3 barkong pandigma naman ng China PLA Navy ang nagmamasid hindi kalayuan. Pero hindi yan pinansin at patuloy lang ang mga barko ng Amerika, Japan at Pilipinas, kung saan ang helicopter ng Pilipinas ay lumapag sa destroyer ng Amerika at Japan. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na simula pa lang umano ito ng isang malalim at makabuluhang ugnayan ng mga magkakaalyadong bansa laban sa anumang banta. Medyo bago po ito sa atin, pero ito yung purpose is to have a joint exercise with other nations. So para while doing that, we are still doing our mandate na mag-establish ng naval presence dito sa Philippine Exclusive Economic Zone. All participating and non-participating vessels have observed the professional conduct and follow the international recognized protocols at sea. So far wala naman pong interference na nangyari during the... Pero kaninang umaga sa isang pahayag ng China, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China na dapat umanong agad na itigil ng Pilipinas ang mga pag-uudyok ng mga insidente at tumitinding tensyon. Gayon din ang pagpapadala ng mga panlabas na puwersa para sa pagsuporta sa mga pagsisikap na nakatakdang maging walang saysay. Anumang pagtatangkaan niya na pukawin o guluhin ang sitwasyon ay hindi magtatagumpay ang Pilipinas.